ba? Katulad yan, malalaman mo na nag-improve ka sa pagtuturo kapag yung pastor ay sinabi na umiya. Ano ba kayo? Ayos yung pagkakadinibra, yung pagkaka-outline, ayos Di ba? Kasi nag-improve ka na. Kasi pinupuri ka ng iba eh. Tama mo ba? Alam mo, itong pag-Bible study na ito, nakalit sa laptop. Habang yung turo to, pinapanood ko rin po eh. Tinitignan ko rin kung meron ba akong mga baling sinasabi habang nagtuturo. Yung may mga friends ko, panoorin nyo, di ba? Sinend ko sa inyo. Ewan ko kung pinanood nyo. Naka-YouTube. Yung Bible study natin. Di ba, Brother Ray? Sa YouTube lahat. Nasa YouTube ba lahat? Ano pangalan? Star? Open Heaven Christian Church, OHCC Bible Study. Ano yung mga dapat na? Search mo. Bawas o Ayan yung mga bawat na ano ba? okay. Nasaan naman naman ang mga mananampalataya sa Open Heaven ay mga masisipag. Diba? Hindi na kailangan itulak. Hindi na kailangan pagsabihan. Kailangan mga Bible study. automatic. Mahaba. Hindi mo pag-iba si Ano ba yung automatic? Amen. Diba? Automatic tayo. Nakapag-araw na rin po. Alam mo natin. Tama mo ba? Automatic tayo. Nakapag-araw ng Bible study. Alam na natin. Diba? Kung magsagot, nakaprogram na sa isipan natin yan. Okay? Meron mo kayo tanong bago tayo tapos? Ako. Saan? Sa improving. Improving. Yan. Kasi kayo na gusto, nakausap ko yung dami ng driver. Kung nagbigay sa akin ng sakit ng ulo. Naka-accident din sa dito. 2007 pa nangyari yung Paano yan? Wala. naka-accident sa dito. At kanina Pasko, Buto pala nito malino. sabi mo sa akin, Nangatin yung flash. bakit di mo kinikibo? Sabi ko, wala na sa akin yun. Matagal na nangyari yun. Ang gusto ko, lahat, best friend ko, sabi ko, ganun ko. At sabi ng tatay ko, natatakot kasi baka ipakulong mo eh. Kasi may warrant na para siya pastor eh. Dinamanda siya nung na-accidente niya, hindi niya diniringan 3 beses. Mamaya na yan. Tago, uwi ng probinsya. At yun, ako po lahat pumatang yung responsibilidad na dapat siya ang gumawa. At yun nga pastor, kumbiga ko kasi bilang leader at nangangaral ako ng... Iba na kasi puso mo ngayon eh, di ba? Basta, magpabili ako. Gusto ko ganito. Ako na gusto ba? Nagiging siya. Kulay white. Meron pang white. Kasi yung mga nawawalang tao, hindi mo kaya gawin yun. Gagalitan ko. Bakit ko ang dalawa? Pinapasan mo sa akin lahat. Tama ba? Papabili ako sa'yo. Ito. Ito ko white. Tama Ganito. ba? Yun ang tawag doon, improving in character. Yan ang usapan ko yung mayroon din po ang i-share ko sa kapitbahay po namin na isang po lumapit sa bahay at humingi ng tulong. Akala ko po yung financial yung tulong na hingin sa amin, yung pala, advice lang ang hihingi. So, ang ginawa ko po para makatulong, Guwapo ni Papa. ginawa ko yung tulong na bilang spiritual na tulong. Pinunta ko po sa kanila, sinira ko po ng word of God at pagkatapos po, medyo ang tingin sa akin ng tao. May nagtanong tuloy sa misis ko na, ano ba yung asawa mo? Pastor na ba yan? Yung buhay improving, matatawag. Totoo, improving ko yun. Kasi nga inilapit ko sa Panginoon, di ba? Ibinigay ko tayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kasi dati, nung hindi ka pa sa Panginoon, ibang sasabihin mo tayo. Tama po ba? Ngayon, na nasa Panginoon ka na, ay ang salita ng Diyos ang huminigay natin tayo. Ito, hindi na natin na paano tayo mag-improve? Mag-improve tayo sa pamagitan ng patuloy nating pag-aaral, pagdalo, pakikinig, at maging bukas tayo sa pagtuturo ng iba, sa review ng iba. Naintindihan po ba natin? Kaya nga yung isang disciple ng Panginoon, ang sabi, a disciple must
characteristic open and teachable. Totoo. Kailangan ng isang alagat, mananampalataya ng Panginoon, may bukas at marunong magpaturo. Marunong tumanggap, diba, ng pagkakamali. Kasi hindi tayo pwedeng maging disciple ng Panginoon, wala tayong katangian ganyan. Pagka ito ay marunong tumanggap ng pagkakamali, nag-improve ka. Tama po ba? Pag dumadami yung ginagawa mo, yung ministry mo, nag-improve ka. Tama po ba? Kunwari, dati taga-upo ka lang, ngayon may ministry ka na, nag-improve ka. Dati taga-upo ka lang, ngayon hindi ka lang upo, naglalakad ka na, sumasama ka na, mahayo ka na. Tama po ba? Dati taga-butas ka ng bangko, ngayon hindi ka na taga-butas ng bangko. Taga-ayos ka na ng bangko. Diba? Taga-bili ka na ng bangko. Taga-butos. Taga-butas lang yun ako. Diba? Naintindihan po ba natin? Binibiro ko lang kayo pero Totoo yun. maraming salamat sa mga nagtanong. Sana ang mga mananampalataya sa open heaven ay yung mga masisipag at mga matamatag. Sige po. That is the day. Hindi ko marinig masyado. Opo. Okay, ganito. Ang pag-alis kapag may problema is not the solution. Kailangan niya inuupuan, pinag-uusapan, at pinakikinggan yung dalawang panig. Diba? Ang pag-alis is not an option, at ang pag-alis is not the solution. Hindi naman kahit kailan. Katulad yung isang bata, is nagaling sa magulang, lumayas. Nakalagay mo, solusyon? Hindi, solusyon. Lalaki ang problema. Tama po ba? Opo, ganito yan. Alam niyo po, hindi ko alam ang buong pangyayari. Kayo po nakakaalam at ang Diyos. Tama po ba? Pero, kasi po, kapag katulad si kilala niyo si Brother Ray? Yung taga-Libis? Opo. Kilala niyo yan? Mataba? May kagatin. Opo. Sabi niya sa akin, Pastor, nasa loob ako ng church, pero ang pakiramdam ko, nag-iisa lang ako. Yun sabi niya. Nag-usap kami sa Facebook. Tapos, sabi niya, Pastor, pwede bang umalis na ako rito? Lilipat ako dyan. Eh, sabi ko, makipag-usap ka sa pastor mo. Hindi ko alam ang problema. Tama po ba? Makipag-usap ka sa pastor mo kasi baka mamaya may panahon na hindi lang kayo nagkaintindihan. Marami pong lumalaki ang problema kasi hindi nag-uusap katulad sa mag-asawa. Di ba? Pakiramdaman, puro tamang hinala. Nung nag-usap, nung pala naniwalaga, sorry kasi kala ko ganito kala ko ganito. Di ba? Tama po ba? Naintindihan po ba natin? Amen. Kailangan lagi merong open communication. Kasi marami nadadaya sa pakiramdam at sa hinala. Sa korte, di ba pinapakinggan yung testimony o yung hinala? Di ba? Naintindihan po ba natin? Kailangan lagi merong, di ba minsan di ba, sa church natin, nag-open forum tayo dito. Hindi ba, nagtataas ng boses, akala mo nagagalit. Pero pagkatapos nun, kailangan na pala ng paliwanag
Di ba? Tama po ba? Hindi po pinagalit at tumaas ng boses, mayabang ng tao ito, hindi ganon. Kundi, meron lang tayo ganon, siyempre, pagka meron kang kultong dinilan, kailangan malakas ang boses mo. Kulto kang dinilan di ba? Pinapaliwanag Ganun din, sa ministry, kailangan meron din po tinatawag na bukas sa isipan. Naiintindihan po ba natin? Pag sarado ang isipan mo, wala ka ng bagong tatanggapin. Sarado na Sino ba ang pinupuno ng Panginoon? Yung sarado o yung bukas? Pag bukas ang puso mo, isipan mo, pupunin ka ng Diyos. Pero pag sarado, may bumubuhos pa lang, tumutapon lang. Kasi sarado yung puso mo. At isipan. Yung mga nag-improve, yung bukas sa pagtuturo, bukas sa mga bagong bagay. Tama po ba? Kahit sa church natin, open din ako sa mga teaching Hindi ka tayo agad na, ito ba makakatulong? Kung i-adapt ko ba ito sa church natin, makakatulong? Mag-aralan ko, hindi ka agad ako nagsasara agad na Naintindihan niyo po ba? Yung mga magagawa ng Panginoon kapag nasaradong isipan natin sa mga review, sa mga pagtuturo, sa mga kuna, wala tayong Sabi ng Bible, sige po. Tungkol doon sa sinabi ni Sister Joy na pag-alis, ma-isisir ko lang kasi ako dati yung hawak ng church sa lake. So, nung hinalaman nila ako ng mataas na responsibilidad na hindi ko kaya, ang ginawa ko, nagpatawag ako ng meeting. At sinabi ko sa kanila, responsibilidad na hinahanap ko sa akin, hindi ko pa kaya. Dahil may maliliit pa akong bata. So, sabi ko, naging desisyon ko ng design ko tungkol sa itinalaga sa akin ng ministry dahil yung mga linata naman na ang ilagay ko. So, siguro, ang masasabi ko doon sa sinasabi ng pag-alis, depende po yun sa pag-alis na kailangan may maayos ang communication natin at umalis tayo ng walang sama ng loob. At wala tayong, kung aalis tayo o lilipat na medyo malayo-layo, wala tayong sinira na mga kapatiran kung saan tayo nandoon. Siguro, kaya sabi natin, yung pag-alis, hindi naman siguro masama. Basta wala lang tayo sinira at magaan naman. Hindi naman Tama po yun. At tulad po ako, nag-usap kami ni Pastor Richard. Ngayon, ang hawak na lang ngayon Joe Richards ang pangalan. Di ba, umalis din siya sa akin. Tama po ba? Ngayon, wala naman ako sama na doon siya. Pinag-pray ko pa nga siya. Natutuwa pa nga ako sa kanya na dahil kahit siya'y napalayo, nagpatuloy pa rin siya. May mga time talaga na meron ganun na nalipat Tama po ba? Dahil lang ba sa pangalan magkakagalit kayo? Samantalang si Kristo rin ang pinapangaral. Dahil ba umalis sa grupo, hindi mo rin siya kapatid sa Panginoon? Mali yun. Tama po ba? Katulad ba nang sabi sa akin, pinagtanong sa akin ng isang tao, bakit ang born again? Parang watak-watak. Diba? Iba-iba yung pangalan pero born again. Pero sabi ko, dahil yung magkakapatid sa Panginoon. Tama po ba? Kahit iba-ibang pangalan, basta si Kristo ang pinapangaral, na kay Kristo ang kaligtasan, na kay Kristo ang kamatawaran, ang Biblia yung tama naman yun. Kapatid natin sa Panginoon yan. Ang magkakapatid sa Panginoon, hindi lang tayo dito. Kahit ibang pangalan, ang JIL, ang JCDB, kapatid natin sa Panginoon. Diba? Katulad po ang JIL. O yan, JIL. Nahati yan. Naging Jesus Christ yan. Tapos mula sa Jesus Christ, naging Jesus Christ na deliverer. Ay, nang isang araw, napapanood mo si Brother Eddie, saka sila Bishop Ted Malangin, saka sila Pastor Javier, magkakasama sila. Pero dahil lang, di ba? Magkakapatid sila. Magkakapatid sila. Natutulong-tulong sila sa gawain ng Panginoon. Di ba? Basta hindi lang manatili sa puso mo yung galit, yung samahan loob. Tama ko ba? Sa katagalan, naglinom yun, gumaling yun, at lalong tumangis siya yung pagmamahal. Magsasama bilang sa kapatid sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kahit na. May tanong mo ba? Mr. Remenda, may tanong ka? Sister Remenda, wala tanong.
sabihin eh, nagmamadali na itong buhay. Naintindihan niyo ba? Sabi ka? Sister Norma, naintindihan mo?